Hello guys, pag-usapan lang natin ang breaking news. Katniel, tahimik pa rin. Exclusive nga naman kasi guys pinag-uusapan. Bakit hindi nga naman sila nagsasalita? Ano nga ba guys ang kadahilanan? Katniel, tikom pa rin sa tunay na dahilan ng iwalayan. Paano nga naman sila guys magsasalita? Ang tanging alam natin, pinag-iwalay lang sila dahil sa kanilang mga project. Yun kasi guys ang pagkakaalam natin. At ang pagkakaalam natin, mahina na ang Katniel. Bakit nga ba sila naging mahina? Kasi natalo sila guys ng Katden. Mas panalo ang hello, love, goodbye. Kaya nga naman guys nagsalita si Daniel Padilla at nagsalita guys si Catherine Bernardo. Balikan nyo guys yung interview kay Catherine Bernardo kung papaano niya sinabi ito sa publiko. Ayaw niya sana guys matalo daw si Daniel Padilla. Kasi alam naman natin guys malakas ang Katden. Yun kasi guys ang dahilan din ni Daniel Padilla. Kasi ayon kay Daniel, matagal na daw sila at ayaw na daw sa kanila ng maraming tao. Ibig sabihin, gusto ng tao daw yung bago na. Kasi kung titignan natin kung si Daniel daw, yung fans, magsasawa na daw siya. Kasi laging nakikita si Daniel Padilla at Catherine Bernardo. Nagsawa din guys ang maraming tao. Siyempre guys, sa sobrang tagal na nila, hindi ba sila magsasawa? Ano nga ba guys ang pagkakaalam ninyo? Ayon kasi guys sa balibalita, Katniel pa rin hanggang dulo. Mga unol. Yan kasi guys ang sinasabi. Grabe yung gumagawa ng chismis. Gusto talagang sirain ang Katniel at si Andrea Brillantes. Makarma sana kayo, mga unol. Ano kayo ngayon? Iyak na lang kayo. Yan kasi guys ang mga sinasabi. Ang alam ko, may love team na magbe-benefit kapag nasira ang Katniel at lalo na si Andrea. Pero Blythe is the strong contender to be the princess. Pag nasira yung dalawa, may ibang love team silang ipupus na forever na mga taga ABS-CBN. Kita nyo naman guys, no? Ang pagkakaalam natin kasi dito guys, no? Yung mga sinasabi ng ibang tao na publicity lang daw ang iwalayan Katniel. Naniniwala naman ako dun guys kasi kung mapapansin ninyo, yung binalikan natin ang 2023 at lahat ng mga pinag-uusapan kung ano-ano na ang mga naririnig natin. Paiba-iba na kasi guys ang mga reaksyon ng mga tao nang dahil sa iwalayan Katniel. Sana kasi magpakasal na ang Katniel para matapos na ang ganyan na taon-taon na lang silang pinag-iiwalay. Siyempre guys hindi pa malinaw para sa kanila yan dahil si Catherine Bernardo ay marami pa umano guys inaasikaso. Siyempre yung pangarap ng kanyang ama gusto guys to pa rin ni Catherine Bernardo. Yung ibigay yung Casa Bernardo sa kanyang pamilya. Natupad naman guys ni Catherine Bernardo yun. Diba? At lalong-lalo guys nagpapagawa pa siya ng building. Alam naman natin kasi guys pinapatapos muna ni Catherine Bernardo lahat ng kanyang plano. Ibig sabihin, kapag tapos na lahat yan, pwedeng-pwede na sila. At alam naman natin kasi guys, si Daniel Padilla ay hindi rin prepare or hindi pa nakahanda. Kasi maraming bagay ang pwedeng pag-andaan. Diba? Hindi naman yan guys, basta-basta alam mong matagal na sila, pero hindi nakaplano. Kailangan lahat ng pasya ay nakaplano. Kasi mahirap kasi yan guys na alam naman natin kasi guys, kung magpapakasal sila at magkakaroon sila ng anak, siyempre si Catherine Bernardo, magiging magaan ang kanyang trabaho. Lalong-lalo na guys, katulad ni Marian Rivera, ang kinukuha niya ngayon project, yung madalian na lang, para masubaybayan niya ang kanyang mga anak. Kasi maliliit pa. Yan ang ibig sabihin guys, ni Daniel Padilla at Catherine Bernardo. Kailangan by process nga naman kasi guys, ang mga bagay-bagay. Hindi pwedeng madalian. Diba? Na alam naman natin guys, naintindihan natin ang mga Delulu fans para matigil lang ang mga issue at intriga
tungkol umano guys sa iwalayan. Siyempre guys, yun ang pumapasok na pinag-uusapan hanggang ngayon na walang sawang tigil na pinag-uusapan ang tungkol sa iwalayan Daniel Padilla at Catherine Bernardo. Pero ang katotohanan yan guys, nagkakausap sila noong 2023 at nagkikita sila. Malabo nga ba guys ang pagkakaintindi ng maraming tao sa mga nangyayari ngayon? Bakit nga naman kasi guys, hindi nila tignan ang mga nangyayari bago sila makinig sa ibang tao. Siyempre guys, alam naman natin kung magpapakalat sila ng issue. Alam niyo naman siguro yan guys, pwedeng bayaran. Diba? Magpakalat ka ng ganitong issue para alam naman natin guys. Kasi yan ang kwento-kwento. Kung sakasakali. Kasi yan din ang naririnig natin. Binayaran ka ba para sirain umano ang Katniel, para ipag-iwalay? Yan kasi guys ang mga naririnig nating kwento-kwento umano guys sa lahat ng mga tao. Diba? Kasi alam naman natin guys, lahat ng mga pangyayari gusto malinaw. Siyempre hindi naman yan guys ibabalita kung walang lagay din. Diba? Na alam naman natin kasi guys, yan kasi ang pagkakaalam ng ibang tao. Na sana maintindihan nyo guys ang kalakaran sa mga ganitong sitwasyon. Siyempre, alam naman natin guys, binabayaran yan. Lalong-lalo na kung makatotohanan nga ba ang mga issue na kumakalat ngayon sa social media na ganun kasi guys ang tingin nila. Diba? Kasi alam naman natin guys, hindi mawawala yan. Kung bakit nga naman guys pinag-iiwalay sina Catherine Bernardo at Daniel Padilla. Bakit nga ba? Ano nga ba talaga ang kadahilanan? Dahil ba gustong ipag-iwalay? Or dahil gusto nilang ipag-iwalay pansamantala? Dahil magkakaroon sila ng project na solo muna. Pero nagkaroon naman guys ng solo project sina Catherine Bernardo at Daniel Padilla. Spotted naman yan guys na pinag-uusapan ngayon. Dahil ika nga kasi guys, kahit walang Catherine Bernardo, naging successful si Daniel Padilla. At kahit wala si Daniel Padilla, sa tabi ni Catherine Bernardo, naging successful naman si Catherine Bernardo. Yan kasi guys ang pagkukumpara at yan din kasi guys ang mga sinasabi ng maraming tao. Yan kasi guys ang mga naririnig nating bali-balita noon hanggang ngayon. Mapapansin ninyo guys, kapag gumawa ka ng ganitong issue, ang sasabihin nila, kayo na po ang bahalang